Magandang araw, ako si Binibining Ninyalin Yurong mula sa DSED 3 at sa araw na ito ay ating malalaman ang patungkol sa pantangi at pangalan na pambalana. Ngayon, bago yan ay mayroon muna tayong mga layunin. Una ay natutukoy ang pagkakaiba ng pangalan na pambalana at pantangi na pangalan. Pangalawa, nakapagsasagawa ng isang graphic organizer patungkol sa pantangi at pambalana na pangalan. At ang pangatlo naman ay ang pagpapahayag ng sariling pananaw patungkol sa kahalagahan ng tamang paggamit ng pantangi at pambalana na pangalan. Okay. Tingnan ninyo class ang nasa ating paligid. Ayan. Tingnan. Lahat ng ito ay mayroong mga pangalan at mahalaga ang papel na ginagampanan ng pangalan sapagkat ito yung pangunahing impormasyon sa ating pagkakakilanlan. So, ito man ay mapabagay man o tao o hayop, mayroon itong pangalan. At ang pangalan ay isa sa pangunahing impormasyon. At sa pagbibigay ng impormasyon, sapagkat kinakailangan naman talaga nating ibahagi ang mga impormasyon. Maaari itong sa pasulat o sa pasalita. At kung sa pagsulat, dito tayo dapat nakafocus ngayon sa pagsulat, sa pagbibigay ng impormasyon. Ang mga pangalan kapag ito ay ating isinulat ay mayroon tayong dapat na ikinokonsidera. Isa na dito, yung dapat ba siyang nakasulat sa malaking titik o sa maliit na titik. Ngayon, unahin natin ang pangalan na pantangi. Kapag sinasabi nating pangalan na pantangi, ito yung direkta na pangalan ng isang bagay, hayop, o pangyayari. Halimbawa, katulad ng nasa aking likuran, ito ay isang simbahan. At ang simbahan na pangalan, ang pangalan ng simbahan na ito ay Presbyterian. So, dapat nakasulat ito sa malaking titik. Sapagkat ang pangalan na ito ay tinatawag nating specific. O ito yung tunay na kaniyang pangalan o hindi ito yung general na pangalan. Ngunit kapag sinasabi naman nating pambalana class, ang pangalan ng simbahan na ito ay simbahan, hindi siya Presbyterian. Sapagkat ang tinutukoy natin na pangalan ay ang pambalana o yung general na pangalan. Halimbawa, nasa likuran natin, mayroong hayop. Ang hayop na ito ay, ang kaniyang pangalan na pambalana ay ang kaniyang pangalan ay pambalana. At kapag mayroong pangalan ang hayop na ito, halimbawa, ito si Mickey. Kapag sinasabi nating Mickey, ang kaniyang pangalan ay pantangi. At ang mga puno naman na nasa ating paligid class. Okay? Ang mga puno na nasa ating paligid ay ang pangalan na pantangi ay ano? Halimbawa, ang punong akasya. At ang halimbawang pangalan ng pambalana naman ay ang ano? Punong kahoy o puno. At mayroon ding iba't ibang klase ng mga ibon na nasa kalangitan. Ang pangalan na pambalana ay ibon. At kapag mayroong isang espesipikong ibon, katulad lamang ng agila, o yung agila na ibon ay mayroong pangalan, yun yung pangalan na pantangi. Halimbawa ako ay isang babae. So, iyon yung pangalan na pambalana. At ang pangalan na pantangi ay yung espesipiko kong pangalan. Halimbawa, ako si Ninyalin. So, kapag isinulat ito, ay kinakailangan na sa malaking titik ang pantangi na pangalan. At kapag nasa pambalana naman na pangalan, ay dapat nakasulat sa maliit na titik.
Okay, so dapat ninyong tandaan class na kapag sinasabi nating pambalana, ito yung mga general na mga pangalan. Halimbawa, aso, mayroong iba't ibang klase ng aso. Mayroong iba't ibang klase ng aso. At kapag ito ay pinangalanan, ang kaniyang pangalan na ipinangalan sa asong ito ay ang pantangi na pangalan. At kapag isusulat ay dapat nasa malaking letra. At yung yung mga pambalan ng pangalan naman ay nasa maliit na letra kapag ito ay isinusulat. Ngayon class, talagang mahalaga ang wastong paggamit ng pantangi at pambalana na pangalan. Sapagkat sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng wasto o tama na pagkakakilanlan. Sapagkat sinabi ko na nga kanina ay ang pangalan ay ang ating pangunahing impormasyon sa ating pagkakakilanlan. Okay, so mayroon ka bang ideya dito, Chani Katubis? Aha, dagdagan mo ito lanaha. Mahusay lanaha sapagkat iyong nailahad ng wasto. Okay, mayroon pa ba kayong mga katanungan? Ngayon, kung wala na, yun lamang at maraming salamat.